Magandang araw ulit mga kababayan. So nandito na naman tayo sa bago nating vlog. Ngayon pag-usapan naman natin kung paano ba makakuha ng tinatawag na J1 visa or Exchange Visitor Visa. Kadalasan kapag gusto mo mag-apply dito sa US bilang isang teacher, kagaya na nabanggit ko, hindi madali na mag-apply dito direkta. So ang unang option na kukunin ng mga guro ay maging isang J1 visitor or J1 visa holder or exchange visitor visa holder. Ano ba mga paraan o steps para maging J1 visa holder or exchange visitor program? Okay, unang-una rito, syempre, nabanggit ko na to sa mga naunang vlog ko na kailangan mo maghanap ng mga listahan ng mga legit na website kung saan nagbibigay ng exchange J1 visa exchange visitor program. Pangalawa, yung iba nag-a-apply direct sa school and then ini-inform nila ang J1 visitor program na meron silang job order. So yung iba naman tinutulungan ng program na maghanap ng school and then bibigyan ka nila ng mga list na available. Tapos ikaw pa rin ang kailangang gumawa ng paraan para matanggap ka. I-schedule ka nila ng interview. And then kapag nakapasa ka, bibigyan ka naman documents ng mga ng exchange visitor program na in-applyan mo para mag-apply sa mga requirements na kailangan kagaya ng SEVIS. So ito yung SEVIS ay yung 901. Dito nakalagay yung details kung hanggang kailan ka pwede mag-stay dito sa US bilang J1 visitor. So, paano ba mag-apply ng visa ngayon? So, kapag natanggap mo na yung SEVIS, kailangan mo mag-schedule sa consulate, sa US Embassy Consulate, na yung mga listahan ng mga requirements na kailangan mo ibigay ay nandun na rin. So, una, kailangan mo munang pumunta sa kanilang website at mag-fill up ng Form DS-160. Lahat yun online na, pati yung scheduling nandun na rin. And then, kailangan mo maghanda ng photo ID. Although hihingan ka na ng photo ID online, but still, para sa visa processing, kailangan meron ka pa rin physical na photo ID. So, ano ba mga kailangan pagkatapos doon? I-schedule ka ng interview. So, usually lahat kailangan ma-interview. So, meron pa rin mga cases na kapag mali yung sagot mo, hindi ka na-aprobahan ng visa. Pero, mataas naman ang success rate. Depende lang talaga sa kapag may nakita sila o narinig silang mali sa sagot mo. So, yung appointment time window, actually, ito masaklap. Mahirap magpa-appointment. So, as long as you receive your service, kailangan mag-apply ka na kagad pilapan mo na kagad ng Form DS-160 and then abangan nyo na kagad yung possible open window. Kadalasan ang bayad sa, ewan ko kung nagbago na, ang bayad sa DS-160 ay $185. That's non-refundable. Bubagsak ka sa interview or pumasa ka sa interview, hindi mo marirefund yung $185.